ay drywall installation. Ano nga ba usually na materials na kailangan natin sa pagdra-drywall, o kaya naman kung gusto mo na light materials yung mga ginagamit natin para sa gusto niyo patayo na bahay. So syempre kailangan mo ng mga metal. Tawag natin dito metal, tapos meron tayong metal. And then kung ano yung nakikita nyo na to mga kamusta, syempre yung mga materials na to, mga rivets na. Rivets lang yung pang-lock mo dyan. Ano nga ba yung ginagamit nating board? So ito yung okay naman, pwede kang gumamit ng, may re-recommend ko na kapal ng Phison board natin kapag sa labas, at least. So yung paglalagay naman ng pintuan or yung door jamb natin, madali lang din naman na. So ito, latag na rin kami ng PVC dyan. Tatapusin lang yung electrical, yan yung uunahin namin. Rock wool, no? O kaya naman, PI wool, na kung saan thermal and acoustic insulation solution. Ang kagandahan kasi nito, napakadali lang i-install, napakadali lang din gamitin. La Trinidad Benguet Project. Ayan o, maulan nga, naabutan tayo ng ulan. Basang-basa ako kanina. Yung mga gamit nila. Oh, natin natin yung si foreman, tapos yung mga leadman natin. Ay, maulan nga, hindi nakabasa. Waterproof naman natin yan. Sinabi yung maglilid dito. Actually, meron mga leadman dito, kaso nga lang nauwi. Ayan. So sa ngayon, si Mabi ang nakatoka dito. Tapos yung head nung painter. At magtatiles na si Mabi dito. Okay, so ready to tiles na to. Lahat na. Kaya La Trinidad, ang lamig, sobra. Ayan o, na-prepare na. So bali, ang gagawin na lang namin dito, ito spandrel, maglalagay na rin kami dito. So may spandrel yan. So itong wall nya, ayan, ready to paint na to. Ayan. Tapos i-prepare na rin namin, ayan, tiles installation. So may pintuan na dito. Ganda ng pintuan nya. Ayun, may andito na yung rock wool natin, PI wool, stone wool insulation. Ayan. So mga tile adhesive, semento. So andito na. Mga tiles, ayan, nandito na rin. Bali yun na yung gagawin ng tropa ngayon. At ayan, buhangin na. Pero papadagdagan ko pa. Actually, malinis naman na to. Ready to paint na yan. Ay, ready to install na ng tiles. So ito yung high ceiling natin. So titingnan lang naman na natin, layout lang naman na yan, yung para sa floor tile natin. Then okay na. Then PVC, yan, maglalagay na rin ako kami. Tapos tatapusin lang naman na electrical niyan. Saglit na lang yan. Yan, basta itong mga tropa. Kasi yung pick up day na lang natin, hindi ko alam na biglang uulan. Ayan, no? So ito na yung rock wool natin, no? Yan, so insulation. At para dun sa drywall natin, syempre. Ito may kinontent tayo dito noon. Kumbaga content lang talaga yan. Ayan, so ayan, ceiling na rin dito. Bali, ito pagkatapos lang ng drywall natin, ito, yan, nag-groove kami. So mapapanood nyo to sa mga videos natin and sa YouTube channel natin, and dito sa YouTube channel natin kasabay ng update natin. So dito ganun din. Ayan, so mag-electrical na rin sila dito, dire-diretso na. Ayan, so ayan, ANB yan mga kamusta. Sabi nga nila, body filler. So ito, latag na rin kami ng PVC dyan. Tatapusin lang yung electrical, yan yung uunahin namin. Kasi gagawin na, magta-tiles na. So mabilis na lang to. Ayan o. Okay. So abangan nyo na lang sa YouTube channel natin to kung ano pa yung mga gagawin. Ayan, ceiling natin, ayos na. Ito gypsum board to, no? Ayan, gypsum board, PVC ceiling, PVC ceiling din niya. So sinama natin si RK ngayon dito, tsaka si J-Lord.
No? So, dinala ko sila. May dediretso pa kami sa isang project. At magdra-drop kami doon. Actual. No? Ayan, yung door jump. Ito, yung door jump niya naman, meron si Mabi. Siya magkakabit. So, install na rin to ni Mabi. Ayan, so, siya yung head natin dito eh. Ayan, door jump natin. Ito, 90 cm. Yung main door niya, nasa 1 meter ata mahigit. Okay, drywall installation. Ano nga ba usually na materials na kailangan natin sa pagdra-drywall o kaya naman kung gusto mo na light materials yung mga ginagamit natin para sa gusto nyo ipatayo na bahay. Usually ito yung mga drywall ginagamit pag gusto nila magpadagdag ng another palapag sa mga bahay nila o kaya naman talaga nakapropose na light materials talaga yung gagamitin dahil maraming mga instances na maliit yung poste, maliit yung ganito. So yun yung mga bagay na yun o kaya naman talagang hindi na napagplanuhan, no? So sa ngayon, ano nga ba yung mga tinatawag natin na materials para sa drywall installation natin na usually ginagamit natin para magamit natin ng mas madali, mas basic na tinatawag nila, tapos mas convenient na kasi kahit sino pwedeng gumawa nito eh. Ang isa pang bagay dito, mas malilesen yung oras, mas mapapadali pa siyang trabahuin, no? So drywall installation. So syempre kailangan mo ng mga metal. Ayan. So ang tawag natin dito, metal stud, tapos meron tayong metal truck. So yung metal truck natin, ayan plain lang siya. No? So yan yung usually na kinukuha natin, metal truck and then metal stud. So 1/3 to, hindi, 1/2 by 3, no? So ito 3 inches to, no? So ganun yung lapad niya, ganun din sa may metal truck natin. So yung thickness na ito, pinakamainam dyan 0.7 o kaya naman usually ginagamit dyan kung maliliit lang naman ay 0.5. possible pwede na ho yun. So yun po yung mga ginagamit natin, metal truck tapos metal stud. Yan yung usual lang naman na materials na metal na kailangan natin. So yung metal truck kasi, ito yung ginagamit natin para sa mga walls, sa flooring, sa ceiling. So yun po yung kumbaga babalot dun sa may mga metal stud naman natin. Yung metal stud kasi natin, ito para siyang may pakpak na ganyan. Para siyang maliit na metal paring. So yung metal paring kasi natin 2 inches by 1. So ito naman 3 inches to, no? So yan yung kagandahan naman ng metal truck or metal stud ay kumbaga matibay siya. So syempre kung ano yung mas malapad, mas matibay. And then kung ano yung nakikita nyo na to mga kamusta, syempre yung mga materials na to, mga rivets na. Rivets lang yung pang-lock mo dyan. Rivets o kaya naman black screw, possible. And then ganun lang din yung installation, napakadali lang. It's either 40 cm o kaya 60 cm. So mas matibay kung 40 cm lang yan, no? So yan, may mga separation yan, o kaya naman may mga bracing yan. Tapos meron na siyang tinatawag na makukuha hanggang sa 8 feet niya. So yun lang naman yun. Tapos dito, ang nakikita nyo na to, insulation yan. Kumbaga para maging noise reduction sa bawat kwarto, sa bawat labas, kahit saan pwede mailagay yan. So yung kagandahan pa niyan ay waterproof. Yan, so insulation na yan. Maraming klase na insulation. Kahit nga mga acoustic foam, pwede rin yung mga yon. Pero ito isang klase ng mesh o kaya fiber, no? So ibig sabihin, maganda siya. So ngayon, ano nga ba yung ginagamit nating board? So ito yung cement board o kaya naman pwede kang gumamit ng gypsum board. So ayan, ito cement board yung ginamit namin dito. Kaya namin siya minasilyahan ng A and B. Tapos ang gamit din namin dito ay it's either 6mm at saka 9mm para sa wall natin. Kino-consider ko or may re-recommend ko na kapal ng FISM board natin kapag sa labas. Kunwari ito yung labas na yan, tapos ito yung wall niya, at least 9mm yung ilalagay mo sa labas. Tapos sa loob naman niya, it's either 4.5 o kaya 6mm. Pero mas recommended ko pa rin yung 6mm. No, so kung sa loob lang, possible, yun yung gagamitin ninyo. So yun yung kahit anong brand na, Shera, Gardner, Smartboard. So maraming klase ng FISM board. So yun po yung mga usual na ginagamit natin para sa installation ng
drywall natin. So ito drywall to mga to. Lahat to. Yan, drywall yan. So may kuha na siya, rock wall na yan. Kaya hindi gaano maingay. So ang kagandahan kasi pag drywall na madali lang talaga siya i-install. Yan ang kagandahan niya. So yung paglalagay naman ng pintuan or yung door jamb natin, madali lang din naman na. So eto, ilalak lang naman na natin dito. Pero dadagdagan natin ng bracing yan. Okay? Rock wool, no? O kaya naman PI wool na kung saan thermal and acoustic insulation solution. So usually ito ginagamit natin for drywalls and minsan ginagamit din natin to sa mga sa roof natin, no? For insulation purposes. So etong rock wool na to ay thermal acoustic, sound control, non-combustible and water resistant. So ibig sabihin napakaganda nito doon sa mga drywalls natin kasi isang bagay dito, isang klase ng sound control na kung saan malelesen or kaya naman hindi gaanong maririnig kung ano yung meron sa kabila ng wall na yan. So magkabilaan if ever, no? So ang kagandahan kasi nito, napakadali lang i-install, napakadali lang din gamitin. So ito recommended to sa kahit na anong lugar kasi ito ay thermal acoustic na siya and then water resistant na rin siya. So napakagandang insulation para sa mga bahay natin, mga projects natin o kaya naman sa mga gusto nyong ipagawa if ever na light materials yung bahay ninyo, isang bagay na po pwede natin mai-recommend, PI wool or stone wool insulation. So yan yung isa sa mga po pwede natin gamitin. So marami pang klase ng mga insulation pero isa to sa mga may re-recommend natin. Okay? Abangan nyo na lang ito mga kamusta. Have a nice day. Ang lamig dito sa La Trinidad. Nabasa kasi ako kanina. Tapos minamigraine pa ako. Medyo natagalan kami gawa nga nung dami namin dinaanan or konting pahinga kasi puyat ako kagabi.